Sumainyo ang Panginoon. Tulad mo lang pinahayag natin nakaraang linggo, tayo ay nasa huling linggo ng kalendaryo ng simbahan. Kaya po kahapon na noong nakaraang linggo ang pinagbilay-nilayan natin ay tungkol sa katapusan. Lahat ng bagay sa daigdig na ito ay may katapusan at paghuhukom. Mayroon tayong langit at impyerno. Yung purgatorio, yun ay istasyon lamang. Bahagi din ng ating pagkilala sa paghahari ni Jesus. Nagkaroon tayo ng banal na pagkatanod mula kahagabi doon sa chapel ng San Jose. Pagkakataon at kaninang madaling araw tayo ay nagkaroon ng prosesyon mula roon patungo dito. Pagkilala ng paghahari ni Jesus. Pero bahagi yun na kung saan ay higit namin panatili ang ating pananalig kay Jesus sa kanyang paghahari. Paano ba naman nasabi namin pinagkaharian tayo ng hari na si Jesus? Tatlong bagay. Una, pakikinig. Pangalawa ay ang pangangalaga. Pangatlo ay kalotohanan. Pero dalawa lang po yung bigyan namin ng pagkilay ngayon sapagkat medyo mahaba kapag ginawa namin tatlo. Pagkakataon na kung saan na yung panahon na ito mula ng 2022 hanggang 2024 tayo nagtilay tungkol sa simbahang sinodal. At kahit na kung tayo ay bata, ang binibigyan ng diin ay rin pakikinig. Makinig ka. Napakahalaga yung pakikinig. Sa ugnayan natin sa paghahari ng Diyos, nagsisimula sa pakikinig. Bahagi yun sapagkat doon tayo higit na matututo kapag tayo ay nakikinig. Hindi lamang parang mayroon tayo may sagot. Alam ko minsan natin kapag tayo nakikinig, sabi nga mo minsan may mga tao nakikinig, only to respond, to argue. Para mayroon ka lang ng sagot, kaya ka nakikinig. Para mayroon kang tinatawag na ributan. May isasagot ako dyan, sinasabi mo. Pero hindi ka lahat, yung pakikinig natin, paghuhubog. Hinuhubog tayo. Kaya nga, kung mapapansin natin sa Ebanghelyo natin ngayon mula kay San Juan, kahit na si Juan sa Milano, nakinig. Kasi huhusga siya. Huhusga siya. Ikaw may hari na mga Hudyo. Saan niya narinig ito? Kaya sabi ni Jesus, yan may galing sa iyo o galing sa ibang tao. Anong sabi ni Pilato? Ako ba'y Hudyo? Yun ay sinabi ng iyong mga kababayan ng punong mga saserdote. Bahagi yun. At anong sabi ni Jesus? Wala rin ko ang kaharian. Narito ang kaharian ko ay ipaglalaban ako ng aking mga kasamahan. At hindi ako hayaan na ipagtanulong ng mga Hudyo. So bahagi yun na makita natin. Kaya nga, si tinatawag natin sa bahagi na ito, si Pilato, ay nakinig. Kaya nga, yan, nakalagay doon sa kanya ikaas ng krus.
Yesu Nazareno, Rex Eudoro, Henry, Jesus of Nazareth, King of the Jews. Yan yung paratang na ipinagkaloob. Kaya siya ay inatulan ng kamatayan. Pero bahagi yun, napakahalaga yung pakikinig. Pakikinig hindi lamang para mayroon tayong may tugon, ngunit para tayo ay hukuin. At sabi nga sa espiritu ng simbahan sinulan. Ano ang ibig sabihin? Kaya tayo makikinig because bahagi ng conversation with the Spirit. Paano tayo makikinig? Paano tayo makipag-usap sa Diyos? Kung hindi tayo puro makikinig. Hindi puro tayo lang ang magpasalita. Kinakailangan pakinggan din natin ang Diyos. At alam natin na ang Diyos ay nagsasalita sa maraming pamamaraan. Kasama na niyan sa atin yung tanda ng kasalukuyang panahon. Pero bahagi sabi nga natin, kapag tayo nagdarasal, makikinig din tayo. Nagsasalita ng Diyos. Kailang kung isa din natin nalalaman kung hindi kasi tayo nakikinig. Yun yung kalooban ng Diyos. So, para tayo makipagkalastasan sa Diyos, para hubugin tayo ng Diyos, at para maunawaan natin yung kalooban ng Diyos. Naalala ko tuloy, kasi kahapon, PM sa akin ng aking dati professor sa Christology. Sumulat siya kasi ng The Christology of the Inarticulate. Tayo daw mga Pilipino. Bahagi yung isa na hindi natin mapagin kung sino si Jesus. Yung kanyang ama, yung kanyang theory sa akin, sabi niya, yung tunay na pag-aari ng Diyos ay dapat makapagpahayag tayo kung sino si Kristo. We need to articulate our belief in Jesus Christ. Bahagi yun. Hindi pwede sabihin lang natin basta gawin na ito, nakasanayan ito, nakagawian. Hindi, kinakailangan ipaliwanag natin kung bakit natin ginagawa. Mapakilala natin kung sino talaga yung patakilala natin kay Jesus. At kung paano niya hinuhubog tayo sa ating buhay habang naglalakbay tayo sa daigdig nito patungo sa kanyang kaharian. At ang pinakasundulan ng pakikinig kay alin? Obedience. Pagsunod. Kaya nga kung yung mga alala, narinig natin sa ating mga magulang, sa ating mga nanay at tatay, hindi ka nakikinig. Hindi, nakinig naman ako eh. Sinabi yung halimbawa ng nanay mo na magwalis ka. Tapos sasabihin niya, hindi ka nakikinig. Bakit? Hindi dahil sa hindi mo narinig yung sinabi niya na magwalis ka. Pero bakit sinabi niya hindi ka nakikinig? Hindi ka nagwawalis. Kaya hindi ka nakikinig. Yung tunay na pakikinig ay nanaisip na ilalim, makipagkalastasan, pag-uubog, at ahantong sa pagsunod. Kasi kung wala yung pagsunod, hindi ka talaga nakikinig. Paglalaban, pagkilos sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Kaya yun ang hindi natin sa iwan ng pummay kapal. Ang sa ganoon, may bigyan namin na hindi nakaganapan ang kanyang paliligtas sa walang iba kundi yung 12 punto.
sapagkat yung pag-ahari ng Diyos isang pangalaga. Inaalagaan tayo, inaayos tayo, inililigtas tayo mula sa kasalanan tungo sa kaligtasan, mula sa kahirapan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang nais ng Diyos ay makamit natin ang langit at hindi lang ang langit, yung kaisa natin sa daigdig na ito habang tayo nagliligtas sa naglalakbay sa daigdig na ito. Kaya ano yun, pangalaga sa mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ano man ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Pag hindi natin inalagaan yung mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, masisira yan. Hindi na natin magagamit. Alam nyo yung salitang maintenance, yung mga medyo may edad, alam nyo yung ibig sabihin ng maintenance. Kinakailangan inumin mo na sa gamot, pero hindi lang sa gamot. Sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa mga tao naging kahalubilo natin sa pagkilo sa daigdig. Kahit yung ating sarili. Kaya po minsan sinasabi ng iba natin, pinahirapan ako ng Diyos, pagka pinahirapan ng Diyos, may sakit ako. Pero ba't ka bang isulit? Pinabayaan mo sarili mo, inabuso mo sarili mo, kaya ka nagkasakit. Gusto ba ng Diyos ang magkasakit tayo? Hindi. Bakit? Ang dulot niya yan pagkahari niya, kaligtasan. Bakit tayo nagkasakit? Kung minsan nakakalungkot, makita natin yung mga bata. Mga bata pa lang, naninigarilyo na. Sabi mo nga, nagbibig. Malalampot pa ang tissue ng mga yan. Pagkatapos pagtanda, sasabihin natin, pinaparusahan ako ng Diyos. Hindi ka pinarusahan ng Diyos. Ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Pinabayaan mo sa sarili mo Ang dulot ng Diyos ay alin? Kaligtasan, pangangalaga. Maging isang uri man ng relasyon. Yung relasyon din yung inaalagaan. Relasyon ng mag-asawa. Relasyon ng mga magulang sa kanyang mga anak. Relasyon ng mga magkakapatid. Relasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang. Relasyon ng mga kakalkada. Kinakailangan mga alagaan. Huwag yung sirain. Mahirap kapag sinira rin nyo yung inyong ugnayan. Mahirap ibalik. Bahagi pero hindi lang magbasa, huwag yung sisirain. Lalong-lalo natin, pangalagaan, pag-ibayuin. Sapagkat yun yung bahagi na kung saan ay kumikilos sa daigdig na ginagalawan natin. Kaya nga, huwag natin abusuin ang ating pakipag-ugnayan sa bawat isa. So ito tatlong ito, bagay, tao, relasyon. Inaalagaan, pakikisan natin kay Kristo bilang hari. At yun rin, pangalagaan din tayo ng Diyos. Kasi yung kanyang paghahari ay parang payong. Bahagi yun na kung saan, babalik tayo muli doon sa original na plano ng Diyos na rin na pinaalala sa atin na kaya tayo naghihirap ay gawa ng kasalanan. Umaalis tayo sa payong. Kaya nababasa tayo. Ba't tayo umaalis doon? Kasalanan. Yun ang trabaho ng kasalanan. Manira. Yun ang dahilan kung bakit meron tayo ulit dinansin. Pinapaalala sa atin na ang pangalaga ng Diyos ay yun ang kanyang pag-ahari. At kung naisin natin na tayo manatiling pinag-aharian ng Diyos, umiwas tayo sa anumang uri
ng pagkakasala. So ito pong dalawang ito ang iniwan ko po sa inyo bilang bagay ng ating pagkakilay ngayon sa araw na ito. Makinig, bahagi ng ating pagkakalaslasan sa Diyos upang patuloy tayong hugugin ng Diyos at upang makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Pangalagaan ang Diyos sa kanyang paghahari na isa tayong pangalagaan. Huwag tayong umalis sa pangangalagaan ng Diyos. Huwag natin hayaan na pumasok ang kasalanan upang hindi tayo mapapasakop sa kanyang paghahari na nagdudulot ng kaligtasan.